Magandang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po kami sa tahanan ni Ate Ason Bautista. Dito po sa, anong street yan, Ate Ason? Ayan, Paraiso Street, corner Lacson Street. Dito po sa barangay, anong barangay? 103. Yan, Barangay 103, District 1, Tondo, Manila. Sa loob, tahanan po ito sa loob, ano? Ngayon, kami po ay mag-aharal ng salita ng Panginoon na kukunin natin sa, ito po, ano? Ang gagamitin natin Biblia, yung Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ito, Catholic Edition, ito po yung nakasulat ko. Oh, yan. Ibig sabihin, galing po sa simbahang katoliko o yung Catholic Bishop Conference itong Biblia. Ibig sabihin neutral, wala po tayong pinapanigan o kinakampihang reliyon. Po, kaya mas maganda yon. Hindi rin po kami nagpo-promote ng reliyon. Hindi po, kasi wala naman pong reliyon binanggit na ipopromote sa Biblia. Sa dami ng reliyon, nagkakagulo. Anong pinagkakaguluhan nila? Sinasabi ng iba, kami mga iglesia ni Kristo. Sabi ng iba, kami iglesia ng Diyos. Yung iba naman, kami mga saksi. Yung iba naman, Seven Adventist. Kung ano-ano na, Katoliko. Pero ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa aral ng Diyos. Ang gusto ng Diyos tayong tao matuto. Hindi yung reliyon ang ating pinagyayabang. Ang problema lang sa tao po, sa ngayon pag alokin mo sila ng Bible study, ang sasabihin nila agad ay yung pangalan ng kanilang sekta ng reliyon. Para bang kapag ikaw ay merong sekta ng reliyon, sigurado ka napupunta ka sa langit. Meron ako napanood sa YouTube. Ang sabi niya, karamihan ang mapupunta sa impyerno ay mga Kristiyano. Ibig niya po sabihin na nagpapanggap ng mga Kristiyano, born again, ganito, ganyan, sila yung pupunta ng impyerno. Bakit po? Sila yung naaralan, sila, ba't ganun ano? Alam niyo po, Biblia, practical ang pagtuturo. Okay, bago tayo papalaho dyan, yun ang ating tatalakayin. Bakit ang sabi doon sa YouTube na panood ko, ang pupunta sa impyerno, mga Kristiyano. Kaya kasi po, lahat ng mga reliyon ngayon, nag-ahangking Kristiyano. Ano? Pero bago tayo papalaw, sabi ko nga, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng Diyos Santong Espiritu, buksan ang puso at isip ng bawat isa. Bilang mga tao po, kapos kami sa kahalaman. Tao kami. Pero kung tutulungan mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, buksan mo ang puso namin at kaisipan namin. Sigurado, magiging perfect kami. Salamat po kung sila man magdadala ng kabigatan sa buhay, O Diyos, ang mga nakikinig ng video ito, iyong paghahanin. Kung sila man po may iba't ibang sari-saring problema at karamdaman, na ikaw lamang ang pwedeng lumutas, O Diyos. Tulungan mo po sila. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay. Kasi po, nung araw, ang ating Panginoong Yesus, meron siyang binigay na isang babala. Kaya nga po, ako sa tingin ko, hindi ko sinasabing tama o mali yung napanood ka sa YouTube. Pero tignan natin yung sinabi ni Jesus. Dito po sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kita mo po, mismo nga Panginoong Yesus, sinigurado niya Hindi ko mo tinatawag mo siyang Panginoon, tama rin yun, tawagin mo siya Panginoon Panginoon talaga si Jesus Pero hindi garantisado kung mo tumatawag ka ng Panginoon, Panginoon, sabi, dalawa pa nga salitang Panginoon na sinabi niya Oh,
Ulitin natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin. Sabi ni Jesus, Panginoon, Panginoon. O, kita nyo? Dalawa. Ayan o sabi niya. Kasunod. Ayan o. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kita nyo po? Siya mismo nagsabi. Kahit tawagin mo ng Panginoon, Panginoon, hindi ka pa rin pala garantisado na ikaw'y papasok sa langit. Sa karamihan ng reliyon ngayon, sabi ko nga po sa inyo, sa araw-araw na ginagawa ko ng araw, at hanggang ngayon, alukin mo sila ng Bible study, ang daming dahilan. Yung iba, sinasabi yung pangalan ng kanila sekta ng reliyon. Oh. Pero, isa mong babala ito. Isang babala. O tuloy natin. Sinong papasok sa langit? Kundi ang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung kanyang Ama nasa langit. Aking Ama nasa langit. Oh. Kapag sinunod mo yung kalooban ng kanyang Ama na nasa langit, ikaw ay papasok sa langit. Kahit anong sektang reliyon ang kinabibilangan mo. Hindi pinag-uusapan dito kung ano ang reliyon mo. Ang pinag-uusapan, ikaw. Ikaw ba'y sumusunod sa gusto ng Diyos? Sa panalangin na lang, tinuro ni Jesus din yun eh. Tingnan natin yun. Mateo 6. Merong nakalagay dito. Doon sa Mateo chapter 6, verse 9-10. Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So yung papasok pala sa langit, dito pa lang sa lupa, sumusunod na sila. Sumusunod na sila sa kalooban ng Diyos, Ama. Ama naming Diyos, nasa langit ka. So maliwanag po, sa dalawang talatang binanggit natin ito, na binanggit ni Jesus, sila yung papasok sa langit. Yung sumusunod sa gusto ng Diyos o kalooban ng Diyos. Ngayon, punta tayo sa klase ng reliyon ng tao. Wala pong personalan aral lang. Yung iba, huwag kang kakain ng daga, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng walang kaliskis. Kapag kumain ka niyan, hindi ka papasok sa langit. Isipin niyo po itong aral na ito. Huwag kang kakain ng ganito. Anong kaugnayan ng pagkain? Kumain ka lang ng baboy, hindi ka napapasok sa langit. Kumain ka lang ng walang kaliskis ng mga isda, shellfish, hindi ka napapasok sa langit. Masyado pong sila eh. Alam niyo po itong mga grupong ito, ang kanilang aral, nakatali sila sa lumang tipan. Kasi sa lumang tipan po binanggit yan, na huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan. Itinuro po sa mga Hudyo, Israel, na ngayon, kinuha nila at kanilang iniaaral sa kanilang sekta ng reliyon. Bakit alam ko? Marami po ako nakakausap ng mga ganong klaseng tao eh. Huwag kang kakain ng ganyan, kahit po sa social media, tinanong ko yung miyembro nila. Kapag kakain ka ba ng baboy, anong sagot niya? Di ka pupunta sa langit. Pag kumain ka.
O sige, walang niya ka. Huwag kang kakain ng baboy, di pupunta ka sa langit. Kasi kung batayan lang nila, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng daga, huwag kang kakain. Doon po sa Leviticus, ay kung hindi ko po masyadong mahano, kasi walang lumang tipan nito, na binanggit doon, in-specify ng Diyos na huwag kakainin ng mga Hudyo, Israelita. Sa Leviticus po yun, chapter 11. Oh, kung may Biblia kayo, kayo na magbasa. Yun itinuro po sa panahon nila Moises. Hindi po sa panahon ni Kristo. Si Kristo po wala nang tinurong ganyan. Oh, yung iba namang reliyon, anong sinasabi nila? Kapag manalangin ka para madaling makuha mo yung panalangin mo, dadaan ka muna kay Mama Mary. Kasi siyang ina ng Diyos. Kanila. Para mapabilis yung kahilingan mo, dadaan ka sa nanay. Ala naman po nakalagay doon na dadaan ka muna sa nanay eh. Sa Biblia, wala. Baka sabihin nyo, bakit yung sa mga selfish, mga ayok, meron sa Biblia. Sa mga Hudyo po yun. Hindi sa mga Pilipino. Pilipino tayo, hindi tayo Hudyo. Huwag nyo pong pagaluhin ng Biblia. Oh. Ngayon, dadaan ka muna kay Marian. Meron po silang librong ganyan eh. Ang pangalan yata ng libro, siya ang iyong pakinggan. Yun ang title ng libro. Para daw mapadali ang request mo, dumang ka muna kay Mama Mary. Eh wala pong ganyan. Matagal na rin pong patay si Mama Mary. Ginagalang natin yan kasi ina siya ng Panginoong Yesus na ginamit ng Diyos para may panganak at tagapagligtas. Pero wala pong tinuro si Jesus mismo. Ang tinuro nga ni Jesus, kung babasahin natin yung nakalagay dito sa 1:16, ito po, sa 23, second paragraph. Ito po, napakaliwanag, pakatandaan ninyo. Pakatandaan po. Ang sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Kanino pangalan ang gagamitin mo kapag lumalapit ka sa Diyos, kapag umiiling ka? Sa aking pangalan, sabi ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus sa pangalan ng aking ina. Oh. Sa pangalan ng mga santo, santa, walang binanggit. Specific ang sabi ni Jesus, sa aking pangalan. Iiling ka sa aking Ama sa langit. Meron pang nakalagay dito eh. Tingnan pa natin. Ito. Sa 1, ang binasa natin kanina, 1:16-23, second paragraph, Dito nawa sa isa pa, sa 1:14-12. Sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo. Ayun, pakatandaan na naman natin. O, bakit kaya sinasabi ni Jesus, pakatandaan ninyo? Ibig sabihin, ito ang tatandahan mo sa iyong buhay. O, siya mismo Matuloy natin. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. 13. At anumang ilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. 14. Kung iiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. Inulit na naman yung salitang pakatandaan ninyo. Kung meron man tayong itatanim dito, yan ang aral ni Jesus. Pakatandaan ninyo.
Hindi lang basta tandaan, pagkatandahan ninyo, sabi niya. Oh. Alin daw ang tatandahan natin? Kapag tayo ay lumalapit sa panalangin sa Diyos, sa kanyang Ama, sa aking pangalan, sabi niya, ibibigay sa inyo. Oh, napakaliwanag ng turo ng Panginoong Yesus. Bakit kailangan naluwaluin mo pa? Alam niyo po, sa bagay, bakit ganon po ang tao? Kasi po, mayroong demonyo, si Satanas na nanggugulo. Kung wala lang Satanas, hindi naman magugulo ang buhay ng tao eh. Sa lumang tipan nga, ganda nga na sinabi ng Diyos sa unang tao, si Adan at Eva. Oh, sabi ng Diyos sa kanila, o Adan at Eva, lahat ng pagkain dyan, kainin ninyo. Pera lang yung isa. Huwag yung pagkikialaman. Kasi tungkol sa pagkain yun eh. O anong ginawa ni Satanas? Antimano, kinausap na niya si Eva. Anong sabi ni Satanas? O Eva, totoo nga ba sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain dito kasi mamamatay kayo? Anong sagot ni Eva? Opo, sinabi niyan. Anong sagot ni Satanas? Hindi totoo yan, Eva. Kasi pag kumain kayo niyan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Oh. At pagkatapos, minasdan ni Eva yung bunga ng puno, napakasarap kainin, naglaway siya. Naglaway. Kaya pinitas niya, at kumain siya, at sabi niya kay Adan, asawa ko, tikman mo, napakasarap nito. Tinikman naman ng Adan. Namulat kayo ng mata nila, wala pala silang damit. Oh. Pagkatapos, dumating ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Naan mo lang yan. Naan mo. Ang sabi ni Adan, nahiya po ako sa iyo. Bakit? Sabi niya, kumain ka ba ng bunga? Opo, itong binigay mong babae, yung asawa ko si Eva. Pinakain ako. Ayan. Hindi naman po dahil sa kumain sila, kaya sila nagkasala. Kundi yung salita ng Diyos, yun ang nilabag nila. Yun ang nilabag nila. Yung salita ng Diyos, na lahat ng bunga ng punong kahoy pwede nyo kainin, pero wag lang dun sa isa sa gitna ng punong kahoy na yan. Yun po ang naging problema nila. Kaya po sila pinalabas po sa Garden of Eden. Kaya sabi kay Eva, dahil ikaw ang dahilan, manganganak ka, mahihirapan ka. Kaya lahat po ng nanganganak na babae ngayon, nahihirapan dahil sa kagagawa ni Eva. Halos mamatay pa yung nanganganak ngayon. Sabi pa ng Diyos kay Adan naman, sige Adan, ang pagkain mo ngayon magmumula sa lupa, magbukal ka ng lupa, diyan ka nagmula, diyan ka babalik. Kita nyo po ngayon, dahil sinumpa ang lupa, tingnan nyo po yung lupa kung magsasaka po kayo. Di ba nagtalim kayo palay? Bakit ang dami tumutubo ng hindi palay? Dahil po sinumpa ng Diyos ang lupa. Kaya, yan nga po may jablo na nanggugulo. Kung walang jablong nanggulo, wala sanang problema.
At itong Jablong ito naman, yan ang influencer ng mga reliyon. Saan ka naman nakakita? Yung iba naman, tanungin mo, si Jesus ba Diyos sa'yo? Ang sagot nila, maliit na Diyos. Isipin mo, ibig sabihin, may malaki, may maliit. Ano yan, junior at senior God? Oh. At ang masakit, yung nagsasabing maliit na Diyos si Jesus, ang paniwala pa nila na si Jesus nilikha ng Diyos. Tayong mga tao ang nilikha ng Diyos mula sa lupa, alabok ng lupa. Sabi po doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Oh. Pero si Jesus po, anak yan eh. Anak ng Diyos yan. Kaya si Jesus po, Diyos siya, kasi anak siya ng Diyos. Kaya sabi niya, aking ama na nasa langit. Oh, aking ama. Diyan nagalit yung mga kababayan niyang Udyo eh. Sabi nila, sinasabihan ka ng demonyo. Eh bakit, sabi niya, bakit kayo nagagalit sa akin? Sabi niya, tanong ni Jesus sa mga kababayan niyang Udyo, kasi tinatawag mo aking ama ang Diyos. Samantalang ikaw ay tao lamang. Oh, kasi nakita nila na pinanganak ni Maria si Jesus. Doon ang punto nun. Pero ang sinasabi ni Jesus, aking ama nasa langit. Ayaw nila yon. Kasi yung ibig sabihin sa kanila yon, ikaw ay kapantay ng Diyos. Magkapantay sila. Kaya ngayon, meron ding mga reliyon na ganyan. Ang paniwala nila kay Jesus naman ay tao. Hindi maliit na Diyos, ano? Hindi Diyos, kundi tao. Iba naman yung nagsasabing maliit na Diyos. Meron naman nagsasabi siya ay tao, hindi Diyos. Oh, isipin mo yung mga ganyang klaseng turo. Kalooban ba ng Diyos yan? Hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya yung analisa ko doon sa napanood ko sa YouTube, talagang marami. Naghahangking sila yung mga religyoso, pero pupunta sila sa impyerno. Eh, binabago nila yung aral eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, ang tawag niyo sa aking anak, maliit na Diyos. Wala naman sinabi ang Panginoong Diyos, ang tawag mo sa aking anak, tawa. Wala. Yan Diyos nga, tawag niya kay Jesus, Diyos eh. O basahin natin o. Kaya, alam niyo, ang Biblia po nagtutuwid. Itutuwid ka sa iyong pagkakamali. O, ito po ha. Dito sa Hebreo 1:5, tingnan natin anong nakalagay. Ito, sapagkat kailan may hindi sinasabi o sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, ikaw aking anak, ikaw ang aking anak, mula ngayon ay ako ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi kanino mang anghel, ako ay magiging iyong ama at siya'y magiging aking anak. Anghel nga, hindi niya tinawag na anak eh. Kasi yung anghel po, nilikha rin ng Diyos yan. Gaya natin. Tungkol sa anak. 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Anong sinabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak? Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Anong sabi ng Diyos sa kanyang anak? Tinawag niyang Diyos ang kanyang anak.
Oh, ang Diyos mismo, tinawag si Jesus ang kanyang anak na Diyos. Pagdating sa Diyos, ano pa sabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak? Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Kita niyo po? Anong tawag ng Diyos sa kanyang anak? Panginoon. Oh, walang labis, walang kulang. Ngayon, si Jesus. Ano ang likas na kalagayan naman ni Jesus? Oh, tingnan natin sa Colosas 1:19. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Oh. Kaya yung anak po ay Diyos. Kung ang Diyos ay likas niyang kalagayan ay Diyos, naturalmente, ang sabi ng Diyos, ang aking likas na kalagayan bilang Diyos, taglay ng aking anak. Oh. Pagkatapos sasabihin mo, maliit na Diyos. Tapos sasabihin ng isang kulto naman na hindi siya Diyos kundi tao. Oh. O lalo naman po yung simbahan ni Satanas. Sa Amerika, Church of Satan. Meron po akong nakita. Oh. Mas lalo kang wala kang mapapala doon. Simbahan ni Satanas. O, itatas nila si Satanas. O, eto pa. Inahin ngayon sa social media na ikinakasal yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Putok na putok sa social media yan. Yung tinatawag ng LGBT. Simbahan ng LGBT. Isipin mo, yung babae sa babae, kakasal mo. Oh, inaangkin din nila, sila yung mga Kristiyano. Hallelujah. Ayan, nasa social media. Oh. Alam niyo po, naglipa na ang aral ni Satanas. Isipin mo, lalaki sa lalaki, kakasal mo. Yan ginawa ng Diyos. Babae, lalaki. Lalaki, babae. Hindi po babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yan pa namang hayop eh. Hayop na lang. Yang lalaking manok, tacho, pakawalan mo. Anong hahanapin niya? Hindi po ba babaeng manok? Yang aso, pakawalan mo. Anong hahanapin niya? Di ba babaeng aso? O yun na lang mga kabayo. Naglalaban yung dalawang lalaking kabayo. Ano ang premyo nila? Babaeng kabayo. Doon sa parting Mindanao, mayroong ganyan. Oh. Mas mabuti pa yung hayop. Alam niya, yung kanyang partner. Babaeng hayop. Pero itong simbahan nito, yung LGBT, alam niyo, yung pastor doon, ang lakas pa ng loob. Minsan, napanood ko sa Channel 5 yan nung araw. Doon sa programa ni Ami Perez. Si Chang Ami. Oh. Talagang pinagtatanggol niya po ang kasal ng babae sa babae. Sabi niya lahat na nakasulat sa Biblia, nabasa na namin, tinuturo namin sa mga miyembro namin. Kita nyo? Pero wala pong nakalagay sa, ito sabi ni Pablo sa Corinto. Oh. Huwag kang didila, baka hindi na bumalik yan. Kasi nagba-Bible study. Sige ka. Baka labas dila mo, hindi na babalik yan. Pag sa Diyos, huwag kang gaganyan-ganyan ha.
Ito, sabi niya. Basahin po natin. Unang Korinto 6:9. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, mga nakikiyapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Inaan mo yan, inaan mo. Ang sabi ni Pablo, nakikipagtalik. Papatayin ko yan. Babae sa babae, lalaki sa babae. Ano sabi ni Pablo, intro niya? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung membro ka ng LGBT, kaibigan, o kung meron kang kaibigan na taga dyan, iba, simulan mo ng sabihan. Ako, hindi po ako laban sa mga third sex. Kasi Diyos naman po ang hahatol niyan. Hindi po ako. Binasa ko lang. Hindi po pinapayagan ng Biblia na ikasal mo sila. Sabi nila, hindi po ikinakasal. Pero pumipirma sila ng mga dokumento. Hindi po ba, pag kinasal ka, lalaki babae, pumipirma kayo, marriage contract. Sila rin pumipirma din sila. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, lalaki, lalaki, babae, babae sila. Ano pa bang ating papaksayin? Meron pang reliyon na yung leader nila nagmumura sa harap ng pulpito. O, mas malala din yun. Sipin mo, nagmumura. Pagkatapos sabi pa niya, patunayan nyo kung nagmumura ako. Hallelujah! Nagmumura, patutunayan pa raw. At meron pa siya sinasabi, kapag meron kayo nakitang mali sa aral ko, layasan nyo ako. Doon pala siya nagmumura eh. Pagkatapos nagamon pa siya, lahat ng mga leader ng reliyon, debate tayo sa luneta, ang magkamali, tigpasin ang ulo. Sabi nga ng iba, di mauna ka ng patigpas ang ulo mo, sinungaling ka eh. Lubid-lubid ka ng pagtuturo. Ang dami. Ano pa? Yung mga tulos-tulos ng insesong umuusok kulay pula na ganyan. Gaganyan-ganyan. Wala rin po yan. Walang binabanggit na ganyan sa Biblia. Ang nakalagay po, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa tanging pangalan ng Diyos ka lamang sasamba. Sa Kanya ka lang maglilingkod. Hindi kung kani-kanino. Kaya naglipa na po ngayon ng mga bulahan. Kaya ang sabi ni Jesus, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yun lang sumusunod sa aking Ama na nasa langit. Kaibigan, ano man ang reliyon na kinakapitan mo, hindi ko pinakikialaman yan. Kung wala sa Biblia, sinusunod mo, mas magandang bitawan mo na yan. Kung ano ang tinuturo ng Biblia patungkol sa paglilingkod sa Diyos, yan na lang ang gawin mo. Walang problema anumang reliyon mo. Kasi wala namang reliyon at binanggit si Jesus eh. Ang pinag-uusapan dito, ikaw at ang Diyos, anong relasyon mo? Ikaw ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kung hindi pa, simulan mo na. Total, mahilig din lang po kayong magreliyon. Hindi ko sinasabing layasan yung reliyon nyo, ha? Hindi. Kung gusto nyo manatili dyan, manatili kayo. Pero baguhin ninyo ang inyong aral. Yung bawal, bitawan. Hindi ba nung araw yung kay Pahingyabot? Pingala 6, yung sa DCRH sa radyo, itapo ng masama, pulutin ng mabuti.
Yung ikasasama ng yung reliyon, ng yung pananampalataya, itapon. Yung ikabubuti, yun ang kunin mo, kaibigan. Ah, ano yung mabuti? Panghuling talata. Marcos. Roma po pala. Ayon kay Apostol Pablo. Roma, chapter 7, verse 12. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun. Amen. Ano daw po yung kautusan ng Diyos? Mabuti. Sabi nga, itapon ng masama at pulutin ng mabuti. Ayun. Anong mabuti? Salita ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin sa oras pong ito. Kung sakali po yung mga nanonood ngayon ng aking munting video, na kung sila man po ay nasa ganong klaseng reliyon sila, yung laban sa iyong salita, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos, sapagkat wala pong pwedeng magbago sa tao, kundi tanging ikaw lamang po. Dahil ikaw ang Diyos, hindi mo gusto ang tao mapahamak, kundi ang gusto mo malaman nila ang katotohanan. Kung sila man po may mga bigat na dinadala, paghahanin mo po. Kung meron mga may sakit, iyong pagalingin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, like. Ano pa? Share na share ng share. Kayong na-sharean, mag-share na kayong mag-share. Walang labis, walang kulang, biblikal yan. Ano po? I-share nyo nang i-share. Huwag po kayong magagalit. Kung tinamaan man kayo, magpasalamat kayo. Hindi yung nagagalit kayo sa nagtuturo. Yan, maling ugali ng tao yan. Ako, lagi ko sinasabi, kung makapulot ako ng ikabubuti ko, pasalamatan ko yung tao. Baka bigyan ko pa ng kung ano yan, regalo. Bakit? Naging tama eh. Pero yung magalit ka, wag mo nang susundin si Satanas. Ang trabaho ni Satanas, pagalitin ka. No? God bless us all po. No? Hanggang dito na lamang po. Nandito po kami sa tahanan ni Ate Ason. Ito po siya. Ano po? Kaya kami nag-home Bible study dito. Barangay 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!